Good day mga kahabi! Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat. And for today's video, isi-update ko naman po kayo dito sa ating mini coop sa RGO. Okay, and this is Weng, ang inyong lingkod. And magandang umaga po sa ating lahat kasi medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag-upload ng update. And ang ating gagawin ngayon is sunbath and sandbath tayo ngayon sa ating mga alagang mga manok, which is very essential. And medyo mainit na rin yung araw, hindi naman gaanong kainit kasi nga it's already 6 o'clock in the morning kasi nga dito sa aming sa lugar ko is medyo, kahit na medyo mainit pero malamig yung hangin, kaya this is the best day para magpapa sunbath and sunbath tayo sa ating mga alagang mga fancy chicken, especially sa ating second clutch na mga Sirama chicks. Actually, pang 2 times na nila itong mag-sun and sandbath para maging maganda yung kanilang blood circulation, ma-boost yung kanilang vitamin D sa katawan, o diba? Very essential kasi yun mga kahabi para maging maganda yung sirkulasyon ng kanilang dugo and ng kanilang respiratory system. Kaya stay tuned mga kahabi sa ating mga gagawin. And isa pa pala mga kahabi is magpapainom din tayo ng vitamins sa ating mga alaga. Siya nga po pala mga kahabi, magandang umaga po sa ating lahat. And for today's update, nakikita nyo naman mga kahabi, this is the time, siguro yung mga sisiw natin magmo 1 month na ata. Hindi ko kasi natandaan kung ano yung date. So as far as I know, sa mga ganitong edad, siguro magwa 1 month na. And this is the second time na since pinalabas natin sila para mag sunbath and sandbath, kasi nga isa rin yun sa essential sa kanilang katawan para ma-exercise yung kanilang mga kalamnan, buto, and ma-expose din sila sa araw para ma-activate ang vitamin D sa kanilang katawan and exercise na din. And yung pagsa-sandbath din is isa rin yan sa paraan para maalis yung mga external parasite nila, kagaya ng mga white and red lice na nakatira dyan sa kanilang mga balahibo. Although regular na pa naman natin silang pinapaliguan, pero okay din yan para at least nature kasi yan nila, kahit na pinaliguan mo pa yan, pag nilagay mo sa lupa, ganun at ganun din talaga ang kanilang gagawin. And maganda rin yung paraan, nakasama nila ang kanilang nanay, although nature na talaga sa kanila na magkaykay pag nasa lupa, nagsasunbath, pero mas mainam na rin andyan yung nanay para maturuan din yung mga sisiyo natin. And of course, sa sunbath, kaakibat na dyan, baka kasi magtaka kayo na kumakain din sila ng mga buhangin. It is normal din yun sa kanila mga kahabi na kumakain sila ng mga buhangin, kasi nga mga maliliit na buhangin, kasi isa din yun sa nagiging essential para maging okay yung kanilang digestion. Yung mga buhangin kasi isa din yun sa mga paraan para mapadali ang pagtunaw nila sa kanilang mga kinakain. At the same time, at sa mga pagkakaykay nila ng ganyan is may makuha din silang mga iba't ibang insekto na rich in protein na very important din sa kanilang pangangatawan. O, diba? Napakahalaga din po talaga ng sunbath and sunbath. Kahit na isang beses sa isang week or once a week, isa din yun. Kagaya ko, once a week ko lang sila napapaganyan or twice a week kasi nga every weekend lang po ako available sa ating mini coop. Kasi weekdays kasi andito ako sa city para magtrabaho, and weekends dun pa ako bumibisita sa area ko para sila ay maasikaso sa pagpapakain, paglilinis ng kanilang mga kulungan. At the same time, gaya nga yan, ay inilalabas ko sila para kahit papaano hindi naman sila mabagot dun sa kulungan and ma-exercise. At iwas na din sa mga pagkalumpo ng ating mga alaga, kasi nga ang liit ng kulungan at nakakulong lamang po sila. And at the same time, hindi lang naman po yung mga alaga nating bagong sisiw ang inilalabas, kasali na po ang lahat ng ating mga alaga.
Although na hindi naman po gaano na kadami sila ngayon kumpara noon, kasi nga sa ngayon kasi mga kahabi is unti-unti po nga silang nauubos, and sa ngayon wala pa din tayong mga palahi, bagong mga palahi sa Tiyabo. Ang meron lang tayo ngayon is yung ating mga sirama and yung ating cochin ball. Ayan. And hindi naman tayo nangihinayang kasi nga meron naman tayong mga bagong mga breeder na na-acquire natin. Sa mga previous nating mga video ay na-share ko na rin po sa inyo mga kahabi kung ano-ano po yung mga alaga na meron tayo. O, diba? Napakasigla nilang pagmasdan pag nasa labas. Kasi nga dito lamang nila maipapagaspas yung kanilang mga katawan, ay uunat at nagagamit ang kanilang mga different parts ng kanilang katawan sa pag-ehersisyo at pagpapainit. Isa rin yung kasi yun sa pinakamahalagang bagay mga kahabi kung tayo ay nag-aalaga ng kahit anong breeds man na manok, mapa-fancy man o yung ating fancy o yung ating mga kinakain na mga manok, native or kung ano pa mang uri ng mga alaga na kagaya ng ating mga alagang manok. And at the same time mga kahabi, nagpapainom din po ako ng multivitamins tsaka calcium sa ating mga alaga. And nagpapainom lamang po ako ng mga ganitong multivitamins tsaka calcium once a week. Dati-rati kasi nagpapainom ako every day or every other day nung ang mga alaga ko is andun pa sa dati nating coop na always kong binibisita. But at the same time ngayon is medyo pahirapan na kasi nga busy tayo at medyo malayo rin yung ating mini coop. Pinapainom ko na lang sila twice a week ko na lang sa napapainom every morning ng Saturday and morning ng Sunday. And iniiwasan ko rin mga kahabi na masobrahan din sila kasi nga sa ngayon kasi medyo tumaba sila lalo kasi yung kinakain din kasi nila is mayroon na ng mga vitamina na kinakain and pinapainom din natin sila ng vitamins which is umiiwas din tayo na lalong tumaba yung ating mga alaga. Iwas na rin sapula, isa rin yung sakit sa mga alagang mga manok o kahit anong klaseng uri ng ibon na nagiging sanhi. Pag sobrang taba, yung sapula, ang tawag doon na sakit, sobrang katabaan. And ang sapula rin is hindi rin maganda, lalo na pag tayo ay may mga hens na gagawin nating breeder, hindi rin po maganda na sobrang taba yung ating hen. Kasi nga, nahihirapan po at hindi rin nagkakaproduce ng egg. Kung gagawin man nating breeder is, ida-diet po muna natin. Kasi nahihirapan din sila. Hindi sila nagpo-produce man ng itlog pero hindi yung regular na itlog na yung kondisyon talaga yung kanilang katawan. Hindi sobrang taba. At the same time, isa rin yung dahilan bakit natin inilalabas sila kasi nga pag nasa kulungan lang, kain, tulog lang yan sila. Siyempre, tataba talaga sila. Sa ngayon pa talaga mga kahabi na nag-adjust na yung katawan nila. Di gaya dati andyan pa bago pa sila dyan is kahit anong pakain natin nangangayayat kasi nga nag-a-adjust yung kanilang katawan. Pero ngayon is naka-adjust na sila, ang lakas-lakas na nilang kumain ulit, which is tumaba na naman sila lalo. But this time is kailangan din natin ng exercise para sa ating mga alaga, o diba? Hindi puro feeds. Ang pinapakain din natin kasi dyan ngayon is aside sa mga feeds is inilalabas din natin sila para makakain ng mga damo. And of course, yung ating mga insekto na nakapaligid na free lamang. At ayan mga kahabi, sana nakapulutan nyo ng kaunting kaalaman at aral ang ating mini vlog this morning. And sa mga bago ko pa lang na mga magiging subscribers, please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated din kayo sa mga bago at yung mga previous nating mga video para makapulutan nyo rin ng kaunting kaalaman. And I am not saying na I am a professional or mga tawag nito maraming kaalaman sa pagpa-fancy chicken. Sinishare ko lang naman yung mga experience ko at yung mga natutunan ko sa iba ring mga YouTubers sa mga
especially sa pagpa-fancy chicken. And don't forget mga kahabi ha, to like, share and subscribe. And maraming salamat din sa mga masugid nating taga-subaybay, yung ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat mga kahabi. And lagi nating tatandaan na walang magiging isang kahig o isang tuka kung ikaw ay matyaga, always may nilaga. Maraming salamat sa inyong lahat mga kahabi. Hanggang sa muli. Paalam.